gabi po sa lahat. Tayo po muli ay magpapatuloy sa ating pag-aaral, no? Sa ating daily devotion, Isaiah 58. At tayo po ngayon ay nasa talata 6, no? At yun po, bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, ang dakila sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataong ito, Panginoon, sa biyaya ng buhay, kalakasan, karunungan. Itong opportunity na ito na binigay mo sa amin, Panginoon, na mapag-aralan ang iyong salita at maunawaan namin ito. Naway buksan niyo po ang puso't isipan ng makapakinig, Panginoon, ng salitang ito at ito ay magbunga sa aming mga buhay, Panginoon, at mas lalong ikaw mapapurihan. Lord, dalangin ko po sa mga nasa online ay magkaroon sila na stable connection, Panginoon, at kami ay samahan mo. Ikaw ang manguna sa gawain ito at ikaw ang makilala at mapapurihan. Sa iyo lamang po na tinataas ang lahat ng papurit parangal. In Jesus' name, Amen. Yan, magandang gabi po. Kasama ko po dito syempre si Pastor Dom. Yan, naka-join po siya ngayon. Yan, si Princess. So, tapos po kami dito sa church. At tayo po isama-sama uling mag-aral, no? Kagabi nga po ay natalakay natin yung verses 4 and 5 na tumutukoy po doon sa pagtatanong ng mga tao, no, sa the way they praise the Lord. But again, sinabi dito ng Panginoong Yahweh ay yan ba, ganyan bang pag-ayuno ang kaluluguran ko, no? So dito pinakita ng Panginoon, inilabas dito ng Panginoon yung kanilang hindi tunay o hindi totoong pag-ayuno, no, pagsamba sa Kanya. At ito nga po ay taliwas sa kanilang sinasabi sa kanilang naipapamuhay. At dito ay pinakita rin ng Panginoon yung tunay nilang ginagawa, no? Hindi patas na katarungan, hindi walang malasakit sa kapwa, at dito ay nagkakaroon ng pag-aaway-away. Sinabi sa verse 4 and 5, ang pag-aayuno ninyo ay humahantong lamang sa karahasan. Kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban. Hindi tunay ang pag-aayunong ginagawa ninyo ngayon. Kaya tiyak na hindi ko papakinggan ang inyong mga dalangin sa akin. Sa verse 5, ganyan ba ang pag-aayunong aking kaluluguran? Iyan ba ang araw na talagang nagpapakumbaba ang mga tao? Hinihiling ko ba na yumuko kayong tulad ng damong hihipa ng hangin? O mahiga kayo sa sako at abo? Pag-aayuno nga na ba ang tawag ninyo dyan? Isang araw na nakalulugod kay Yahweh. So, ayan, talaga namang isang pagtatanong sa Diyos at isang pagsasaad ng Panginoon na yan na ba yung pag-aayuno nyo? Yan na ba yung pagsamba nyo sa akin? Tipong walang hindi niya makitaan ng katotohanan, hindi niya makitaan ng authenticity, no? Tayo ay pinapaalalahanan din po sa bahaging ito na magkaroon tayo ng tapat at tunay na pagsamba sa Panginoon. Again, ang pagsamba ay hindi lang po sa pamamagitan ng pag-awit o mga pagdalo-dalo sa mga gawain sa church, kundi ito po ay nasa pang-araw-araw na pamumuhay natin, kung paano natin nilalakaran ang kanyang mga salita. Magandang gabi, siyempre, kay Pastor Dennis. Yan, magandang gabi, Pastor. Kamusta po? Salamat po. At kayo ay napa-join sa live nito. At yan, salamat po sa magandang gabi po sa inyo. Yan, so tayo ay pinapaalalahanan. Patuloy tayong sinasabihan ng dalawang talatang ito na wag na nating yung sinabi niya sa mga taong ito na nag-aayuno subalit hindi nakikita ang tunay na pagsamba sa Panginoon, kundi nakikita yung tunay na motibo o yung kumbaga sabihin natin is yung pride ng mga taong ito na pinapakita na sila ay nag-aayuno subalit ito ay hindi kinaluluguran ng Panginoon. At yun nga, nabanggit din yung sa sako at abo, ito ay tumutukoy nga doon sa matinding pinakasagad na sitwasyon ng mga tao doon sa pagpapakumbaba nila. Subalit ito nga po ay hindi nakitaan ng Diyos ng totoong
humility, no? So sa baging ito, tayo po ay dadako sa verse 6. Yan. So sinabi dito, ganitong pag-aayuno ang gusto ko. Ganitong pag-aayuno ang gusto kong gawin ninyo. Palayain ninyo ang mga di makatarungang ipinabalanggo. Kalagin ninyo ang tanikala ng inyong mga inalipin. Palayain ninyo ang mga inaapi. At balikin ang mga pamatok ng mga alipin. Yan. Yan. So, sa bahaging ito ay ang pag-aayuno, pagsamba na may patas na katarungan ang nais ng Panginoon na makita sa mga tao sa kanilang gagawin. May habag sa tao at ganun din sa pagpapalaya, ganun din sa pagtalikod sa sariling kagalakan. Tinatawag din ng talatang ito na magkaroon ng pagmamahal ang mga ito sa tao. So inilalapat ng talatang ito ang focus mula sa mababaw na mga gawaing pangrelihiyon patungo sa tunay na layunin ng pagsamba at debosyon sa Diyos. So itinatampok nito ang hangarin ng Diyos na ang kanyang bayan ay maghangad ng katarungan, kalayaan at habag bilang pagpapahayag ng kanilang pananampalataya. Sa talatang ito rin po ay tinutukoy ng Diyos ang uri ng pag-aayuno na kanyang nais or makapagbibigay ng kaluguran sa kanya. Ang tunay na pag-aayuno aniya ay hindi tungkol sa mga ritual o mga panlabas lang o pagtanggi o ritual o pagtanggi sa sarili para sa sarili nitong kapakanan, kundi sa halip ito ay tungkol sa aksyon partikular na sa pagtugon sa kawalan ng katarungan, pagsira sa pang-aapi at pagpapalaya sa mga tao mula sa mga pasanin. So ito po ay malinaw na pagdidiin ng Diyos na ang pagsamba ay umahantong sa nabagong buhay, do sa tunay na binagong puso, no? At ito ay kapwa na mas nakapagbigay ng kaluguran sa Panginoon na tunay na pagsamba ng mga tao. Ang pag-aayuno, panalangin at iba pang mga gawa ng debosyon ay nilalayong ilapit ang mga tao sa Diyos at iayon ang kanilang mga puso sa kanyang mga layunin. Ang pagkahanay na ito ay natural na magreresulta sa mga gawa ng katarungan at awa na sumasalamin sa karakter ng Diyos sa mundo. Ito po yung once na tayo ay nandun sa totoong binagong buhay, ito po ay kusang magmamanifest, no? Kusang lalabas sa pagkatao ng isang taong tunay na sumasamba, no? Kusang lumalabas na makikita ang ganitong gawi, no? Ang nais ng Panginoon dito ay yung pagpapalaya doon sa mga hindi patas yung naging hustisya. At ito ay pag-uutos din ng Panginoon na gawin nyo to kung gusto nyo malugod ako, no? Yan. So, konteksto na kasaysayan ng panahon ni Isaias, ang mga Israelita ay malalim na relihiyoso na nag-aayuno at iba pang mga ritual upang hanapin ang pabor ng Diyos. Gayunpaman, ang kanilang lipunan ay minarkahan ng malaking kawalan at katarungan. At dito nga ay nagkaroon ng pagsasamantala, nagkaroon ng taliwas o hindi pantay na trato sa mga tao. Ang mga mahihirap ay pinabayaan, ang mga mahihina ay inaapi, at ang mga kilos ng mga tao ay kadalasang sumasalungat sa kanilang mga reliyosong pagpapahayag, no? Kung hindi nakikita doon sa kanilang gawa. Nabanggit ko noong nakaraan, no? Lagi nating dapat nakikita na kung ano yung sinasabi mo, dapat ay naipapamuhay mo. So, tinutugunan ng kabalatang ito ang pagkakahiwalay na ito. Nananawagan sa bayan ng Diyos na iayon ang kanilang pagsamba sa kanyang puso, ayon sa kanyang kalooban at sa nais niyang gawin ng tao para sa katarungan at habag. Pinapaalala sa kanila ng mga salita ng Diyos ang kanilang mga responsibilidad sa tipan na pangangalagaan ang mga inaapi at itaguyod ang katwiran sa kanilang mga
komunidad, no? Nandun po yung pagmamahal doon sa kapwa, no? Magandang gabi po, Pastor Michael. Salamat po sa inyong pag-join mula sa Mindoro, no? Yan. At siyempre, Ate Rose Ornido, magandang gabi po. Yan. Salamat sa inyong pag-join. Yan. Pinapakita ng talatang ito na ang tunay na pagsamba ay hindi mapaghihiwalay sa katarungan at awa. Lagi po magkasama yan, no? Ang katangian ng Diyos ay isa sa pag-ibig at katwiran at tinatawag niya ang kanyang bayan na ipakita ang mga katangiang iyon sa kanilang buhay. Ang pagsambang hindi nagre-resulta sa mga nabagong kilos ay hindi kompleto. Kumbaga walang walang evidence or tawag dito, walang bunga. Walang totoong nabago sa buhay ng tao. Sabi nga, 'di ba, once na hindi pwedeng mamunga ang saging ng mangga, no? Talagang yung Christ likeness, yung karakter ng Diyos ay nakikita sa tao hanggang sa makitaan ng bunga. Ibig sabihin, nandun yung love, nandun yung malasakit, nandun yung pagpakumbaba at so on and so forth, no? So tayo ay tinatampok din ito ang holistikong katangian ng kaligtasan ng Diyos. Ang kanyang hangarin ay hindi lamang magligtas ng mga kaluluwa, kundi pati na rin ang magdala ng kalayaan. Ang pagtugon sa kawalan ng katarungan at pang-api ay bahagi ng pagsasabuhay ng Ebanghelyo. Ito po yung pagsunod, no? Ito po yung tunay na may pagsamba ay nandoon, nakapokus doon sa utos ng Panginoon. Yan, magandang gabi Kuya JM. Yan, dati ko pong katrabaho sa Bulgogi. Magandang gabi po. Syempre kay Ate Bianca, magandang gabi sa iyo diyan sa Timonan. Yan. So, ayun po, no, malinaw na pinapahayag dito ng Panginoon na kung ano yung makakalugod sa kanya, kundi nakikita yung mga resulta ng totoong pagsamba ng tao. At ito nga po ay visible, no? Nakikita rin ng tao sa bawat sa atin, no, na totoong sumusunod sa Panginoon. Kasi sabi nga, 'di ba, ang isang mananampalataya ay dapat namumunga. At hindi lang puro kaalaman lang, hindi lang puro knowledge, hindi lang puro information, dapat nandun din yung transformation. Yan. Gumagamit ang talata ng matingkad na imahe upang ilarawan ang uri ng pag-aayuno na nais ng Diyos. Ang mga paralalang tulad ng kalagan, ang mga tanikala ng kawalan ng katarungan, kalagin ang mga tali ng pamatok at palayain ng inaapi ay nagbubunsod ng isang makapangyarihang larawan ng pagpapalaya at pagpapanumbalik. Ang pag-ulit ng mga pandiwang may kilos, kalagan, palayain at sirain ay nagbibigay diin sa aktibong katangian ng tunay na pag-aayuno. Hindi ito passive o pasibo o nakatuon sa loob, kundi panlabas na nakadirekta sa pagdadala ng katarungan at kalayaan ng Diyos. Nais ng Panginoon na gawin ng mga taong ito ang sinasabi niya dito na pagpapalaya, no? Pag-alis ng mga hindi pantay na hustisya o katarungan, kundi andun sa pagiging patas na pamumuhay. At dito nag-uutos ang Diyos sa mga tao na gawin ang bagay na to upang magkaroon ng tunay na pag-aayuno. Sinabi sa Mika 6:8, tinatawag ng Diyos ang kanyang bayan na kumilos ng makatarungan, mahalin ang kapwa, at lumakad ng may kababaang loob kasama niya. Humility is one of the character ng Panginoon, no? Na dapat ay nakikita din sa isang sumasamba o isang mananampalataya. Zacarias chapter 7, 9-10, inuutosan ng Diyos ang kanyang bayan na magsagawa ng tunay na katarungan
at magpakita ng awa at habag, no? Mercy and compassion sa kapwa. At ito nga po ay isa sa pinaka-importante na katangian ng isang mananampalataya ay ang pagmamahal sa kanyang kapwa. Lucas 4:18-19, ipinapahayag ni Jesus ang kanyang misyon na magdala ng mabuting balita sa mga mahihirap at kalayaan para sa mga inaapi. No, alam naman natin sino ang ni-reach out ng Panginoong Jesus, yung mga nasa baba, no, mga nasa laylayan, no, at hindi yung mga nasa taas, dahil alam niya kung gaano umiiral ang hindi patas na hustisya. Yan, siyempre nais niyang sabihin din sa mga nagmamataas ang bahaging yun, no, na kaya niyang pumili ng sa baba. Sa Tiago 1:7, ang tunay na relihiyon ay kinabibilangan ng pangangalaga sa mga mahihina at pag-iwas sa sarili na mapahamak ng mundo. Yan. So, para sa mga Kristiyano ngayon, ang talatang ito ay isang makapangyarihang paalaala na ang pananampalataya ay hindi lamang po tungkol sa personal na devotion. Uy, ito natutunan ko to, no? Kundi tungkol sa pagsasabuhay, paglalapat ng pag-ibig ng Diyos. The more na binabasa natin o nagbabasa tayo ng Bible, the more na nakikilala natin ang Diyos, nakikilala natin kung sino siya, at mas nauunawaan natin yung dapat nating gawin. Kasi dito sinasabi niya sa atin yung dapat nating maipamuhay. Yan. So sa mga practical na paraan, dapat ito ay naipapamuhay, hinahamon ang bawat isa na suriin ang ating pagsamba, at ito ay dapat na nagdudulot ng tunay na pagbabago sa ating sariling mga puso at sa buhay ng mga nakapaligid sa atin. Yung sinasabing aral, adapt, apply, napaka-importante po. Napaka-importante na naalala tuloy ni Brother Edgar, no? Actually po, yun po yung lagi kong quotation, no, Brother Edgar, na dapat hindi lang puro bunga, dapat may bunga rin, no? So, yun po talaga yun. Kasi talagang ang tao ngayon, once na tayo lumabas sa church, ay nakatingin na po sa atin yan, no? Ano ba yung, kasi curious din yan eh. Ano ba yung nangyayari sa tunay, sa mga taong nag-aaral ng Biblia, no? Kaya lang, marami talagang tao ngayon na maraming mali yung pamumuhay, mali yung way nila, no? Kaya yung ibang tao ay nadi-discourage. Yun, so napakahalaga po na once na naaral natin, unawain natin, no? I-adapt natin, at ito ay ipamuhay, at makikita po natin, no, kahit minsan di na tayo nagsasalita doon sa ating mga nasa paligid natin, ay nakikita nila the way we live, no? The way we respond and the way we react. So napakahalaga po na ito ay totoo nating maipamuhay. Hindi lang puro sabi-sabi lang, no? Sabi-sabi, puro kwento, wala namang kwenta, no? So sana ay nakikita. Hindi mo na kailangan explain eh. Actually, sila na mismo yung yung makakita talaga. So tinatawag tayo ng talatang ito na aktibong tugunan ang kawalang katarungan at pang-aapi sa ating mga komunidad. Ito man ay pagtataguyod para sa mga nasa laylayan, pagtulong sa mga nangangailangan, o paglaban sa mga sistema ng kawalang katarungan. Ang ating pananampalataya ay dapat humantong sa pagkilos. Nakita mo natin yung sitwasyon ng Pilipinas, no? Na marami sa gobyerno ang lingkod daw ng Diyos, no? Mga mananampalataya. Subalit di natin nakikita, no, yung paano sila kumilos para tugunan yung pagkaroon ng pantay-pantay na pamumuhay. Nakikita natin na sila lang din, no, ang talagang nandoon sa taas at napapabayaan yung mga nasa baba, no, nasa mga nasa laylayan. So again, ito po ay hindi nakakalugod sa Panginoon, at paalaala na tayo ay mamuhay
na mayroong pagmamahal, no, sa ating kapwa. Again, dalawang pamantayan lang po ng Panginoon ang ating susundin. Minsan ay hindi pa natin nasusunod, no? Mahalin ng Diyos ng buong puso at isip, kaluluwa, mahalin ng kapwa ng tulad ng pagmamahal sa iyong sarili. Subalit ito ay nakakaligtaan dahil sa sobrang dami ng karunungan na lumalason, no, sa isip ng tao. Yan. So, ang talatang ito ay natagpuan. Paano naugnay ang talatang ito kay Jesucristo? Ang talatang ito ay natagpuan ang sukdulang katuparan nito kay Jesucristo sa Lucas 4:18-19. Ipinapahayag ni Jesus na ang kanyang misyon ay magdala ng mabuting balita sa mga mahihirap, ipahayag ang kalayaan para sa mga bilanggo at palayain ang mga inaapi. Ang kanyang buhay at ministeryo ay nagpakita ng uri ng pag-aayuno na inilarawan sa talatang ito. So, mamagitan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, binasag ni Jesus sa sukdulang pamatok ng kasalanan at kamatayan nang nagpalaya sa kasangkatauhan mula sa espiritual na pagkaalipin. Alam naman po natin, no, ano yung tinapos na gawain ng Panginoon sa krus. Ito ay upang tayo ay maligtas mula sa ating kasalanan at maputol ang tanikala, no, sa ating pamumuhay sa maling sa mali, no. At ito po ay mas kailangan, ito dapat ang lagi nating na ibabahagi sa iba, no, yung mabuting balita or gospel na dapat ay ito yung unang nauunawaan ng tao. So mahalaga na ang Panginoong Hesus ay natapos niya yung kanyang gawain upang tayo ay magkaroon ng pagkakataon na makalapit sa Ama sa pamamagitan niya. Yan. So, tinatawag tayo ng talatang ito sa mas malalim na pag-unawa sa pagsamba. Isa na higit pa sa mga ritual at bago ang ating buhay. Hinahamon tayo nito na ipakita ang pag-ibig at katarungan ng Diyos na nagdadala sa kalayaan at pagpapanumbalik sa mga pangailangan habang isinasabuhay natin ang ating pananampalataya sa mundo. Habang tayo nabubuhay, mga kapatid, sana nakita natin, no, yung nakita natin yung kahalagahan nung ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. Nakita natin yung total submission niya sa Ama, no? Nakita natin kung paano siya toong sumunod. Nakita rin natin talagang nagtagumpay, no? Napagtagumpayan niya ang kasalanan, natalo niya ang kasamaan. Sana tayo po, no, ganoon din yung ating pagsunod sa Ama. Pagsunod sa Diyos na nagdadala sa atin sa tunay na paglago, tunay na binago na buhay na mayroong resulta at bunga ng pagmamahal, bunga ng pagmamalasakit, habag at awa sa ating kapwa. Nakakalungkot lang, no, kung sino pa yung mga nasa pwesto ay sila pa talaga yung nananamantala, no. Sana magkaroon ng ng patas na aksyon sa bagay na yan at makapagbigay sila ng tunay na pagsamba sa Panginoon. Yun lang, talagang tayo ay ang magagawa lang natin ay yung ipagpatuloy yung pinapagawa ng Panginoon sa atin, yung paglalapat dito sa buhay, pagbabahagi ng kanyang salita upang tayo ay maging daluyan ng kanyang mensahe at siyempre ng kanyang pagpapala. So tayo ay pinapaalalahanan ng talatang ito na sumunod sa Panginoon dahil ito po ay utos ng Panginoon na dapat nating gawin, no? Kung gusto natin na tayo ay magkaroon ng tunay na pagsamba, ay dapat tunay din yung ating pagsunod sa Kanya. Hindi napipilitan or napepwersa lang, no? So, ayan po, sa gabing ito ay isang verse lang po muna ang ating tatalakayin. Bukas po ay wala tayo munang daily devotion kasi Sunday, no? Reflection Sunday po tayo.
by tomorrow. So, yan po, sana po marami tayong natutunan, kahit isang verse lang yung ating pinag-aralan. Tanungin natin ang ating sarili, no? Yung bang ginagawa ko ay nakakalugod sa Panginoon? 1 Corinthians 10:31, ano man ang ating ginagawa ay makapagbigay ng kaluguran sa Panginoon. Dahil ang tunay na pagsamba, again, ay hindi po sa pag-awit ng mga worship song, hindi lang po sa pagpunta sa simbahan, kundi ito ay nakikita sa ating pamumuhay. Resulta ng tunay na binagong buhay. Yun lang ang tanong, ano ba yung nakikita sa atin? Ano ba yung laman ng puso natin? But again, hindi natin naluloko ang Diyos. Siya lang po ang nakakaalam kung anong laman at motibo ng ating puso. So yun po, dyan po muna natin tinatapos ang ating aralin ngayong gabi. Tayo po muna ay magkakaroon ng break bukas at Monday po ulit ang ating daily devotion. Samahan niyo po kami sa ating panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa patuloy mong gabay, patuloy mong protection, Panginoon, sa bawat isa. Salamat sa tagumpay ng gawain, Panginoon, na ikaw ang nanguna sa akin at naipahayag mo ang iyong nais na sabihin sa mga tao, Panginoon. Salamat sa mensahe mo na patuloy nagbibigay sa amin ng paalaala at katatagan upang masunod ito at ikaw ay mapupurihan. Panginoon, samahan niyo po kami sa gabing ito sa aming mga gawain pa. Maraming salamat po, Lord. Sa iyo lamang po ang lahat ng mapulit parangal. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Pastor Nandig, Brother Edgar, Ate Bianca sa pag-heart, no? John Mark, JM, salamat. Siyempre, Ate Rose, Pastor Michael, Pastor Denny, siyempre, at sa dalawang kasama ko dito, si Pastor Dom at si Princess. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo bukas sa ating Sunday service. Tayo ay sama-samang matuto sa ating pag-aaral bukas. Salamat po. Maraming salamat. God bless. Sa Diyos na mapulit parangal.